Sinalubong ng malaking sunog ang araw ng Biyernes Santo, Abril 18, kung saan 30 pamilya ang nawalan ng tahanan sa Sitio Living Water sa Barangay Basak Pardo, Cebu City. At umabot sa 1.2 milyong pesos ang nasira ng mga ari-arian at umabot rin sa mahigit 30 minuto bago itong tuluyang naapula. Samantala, nawindang rin ang lahat sa ginawang pagtalo ng isang lalaki sa second bridge sa Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu sa araw pa rin ng Biyernes Santo. Sa magkasanib na search and rescue operations sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine National Police Maritime, Philippine Coast Guard, Lapu-Lapu City Divers at Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ay nahanap nila ito sa kadagatan sa Barangay Luok, Mandawi City na wala ng buhay. Ngunit sa kabila ng mga naitalang trahedya at insidente, sa loob ng pagsalubong sa Holy Week ay tinapos naman sa lungsod ng Minglanilla na makulay at puno ng pag-asa sa kanilang isinigawang seremonya na sugat sa Kabanhawan. Ipinagdiriwang sa bayan ng Minglanilla sa Southern Cebu ang Sugat Kabanhawan Festival 2025 kaninang madaling araw kung saan ang sugat na nangangahulugang maligayang pagdating at kabanhawan ay nangangahulugang muling pagkabuhay na naglarawan sa pagpupulong na muling pagkabuhay ni Kristo at ang kanyang ina na si Maria sa pagdiriwang ng Linggo ng Pagkabuhay. Hindi lang dyan nagtatapos ang pagdiriwang ng festival dahil magtuloy-tuloy pa ang mga aktibidad hanggang mamayang gabi kasama na rito ang street dancing competition na susundan ng festival queen presentation at ritual showdown. Kaya upang masiguro ang seguridad at maiwasan ang anumang insidente ay nag-deploy ng 400 na mga tauhan na binubuo ng Special Weapons and Tactics o SWAT, Regional Mobile Force Battalion, Philippine National Police at Force Multipliers upang tiyak na masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa mga gaganapin na aktibidad. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Major Ariaza Velasco Oteda, ang hepe sa Minglanilla Police Station, ibinahagi nito ang kanilang paghahandang ginawa at umaasa na magiging matagumpay ang Sugat Kabanhawaan hanggang sa matapos ito nang walang anumang malalaking insidente ang maitala. Nakalatag na yung mga tao natin as early as today for the security preparations of the entire event. We're expecting more or less 400 na tao for the deployment who will be securing sa vicinity ng venue. And aside from that, may mga components din tayong tumutulong sa atin para mag-render further services like the Bureau of Fire, the DGMP, yung MDRMO natin in case of emergencies, mga medical cases, and as well as yung mga traffic enforcers natin who will man the traffic, the parking areas of the entire vicinity. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!